Ayun, so ganun lang kadali. Kaya sa mga kababayan natin dito sa Japan na gusto rin magkaroon ng part-time job, ayan, isa to sa mga pwede nyong gawin. And magandang araw po. Today is Thursday. Pasok na sila Kuya G. Ingat ha. Where are you? Ingat pagpasok ha. Yan, magandang araw po sa inyo. So dahil Thursday ngayon, wala tayong pasok sa trabaho. Medyo mahirap yung ganito na paminsan-minsan lang na may pasok. Kasi nga, liliit yung sweldo natin. And baka mahirapan ako sa pagbabayad ng mga bills namin dito. Kaya naisip ko na humanap ng part-time job. Itong part-time job na nakita natin or nalaman natin, tinuro lang din sa akin ni Bayaw. So si Bayaw kasi ginagawa na rin tong part-time job na to. Kailangan ko na talaga tong part-time job na to. Kasi nga alam niyo naman dito sa Japan maraming gastusin, maraming bayarin. So hindi tayo pwedeng papetiks-petiks lang, kaya ayun, mag-part-time job tayo. So yun yung lakad ko ngayon. So sila Mama Aya pumasok ng trabaho, si Yuna, si Kuya AG nasa school na rin. Ako naman ngayon, babiyahin naman ako papuntang Tokyo para dito sa aking magiging part-time job. Ayan, palabas na po ako ng bahay. Malayo-layong biyahe na naman yung ating lalakbayin ngayon dahil pupunta nga ako ng Tokyo. Mga isang oras kalahati ata pagka nag-train ako. Ayan, magta-train ako ngayon kasi mag-isa lang naman ako. Hindi natin kailangan dala ng sasakyan. Saka mas tipid kasi kapag mag-isa ka lang tapos magte-train ka na lang, mas tipid yun. Mas maliit lang ang mga gastos natin. Ayan. Di bali, drive lang muna ako papuntang train station, tapos doon ko na lang ipapark yung sasakyan natin para pag uwi ko mamaya madali na rin akong makakauwi kasi nandun naman na yung ating sasakyan malapit sa station. Ayan, dito na po ako sa train station malapit sa amin. Ayan, walang nagbabantay dito sa train station kaya naman self-service. Kukuha lang tayo ng ticket dito para ito yung papakita natin mamaya kapag magbabayad na tayo kung saan tayo lalabas sa station. Ayan, akit na tayo sa taas. Walang escalator dito kasi maliit lang na station to. Ayan, di bali hindi pala isang oras kalahati yung biyahe ko. Aabutin pala ng 2 hours and 20 minutes mula rito hanggang Otemachi, Tokyo. Ayan, tapos ang bayad mula rito hanggang doon ay 1,210 yen. So di bali tatlong train yung sasakyan ko mula rito hanggang sa Otemachi, Tokyo. Grabe, sobrang tahimik nakakamiss din paminsan-minsan yung ingay sa Pilipinas. Pero masarap din naman sa pakiramdam na ganito, makahimik kasi ayan, sobrang relaxing din. Kung ako lang talaga papipiliin, mas gusto ko talaga sa Japan kasi ako po yung klase ng tao na introvert. Ayan, simula nung bata hanggang ngayon naman din. Pero siguro mga 70% introvert and 30% extrovert. Ganyan yung klase ng pagkatao ko. Ayan, kung may mga time naman na kailangan natin maging extrovert, ayan, kaya ko naman din po yun. So katulad ngayon sa part-time job na papasukin ko, kailangan ko magpaka-extrovert dito. Hindi tayo pwedeng maging mahiyain dito. Kailangan maging malakas ang loob natin. Dahil kailangan ko ng trabaho, pambayad ng bills. Ayun. Lakas loob muna tayo ngayon.
paglabas ko ng station, diretso naman ako ng Shin Otemachi Building. Doon ko kasi makikita yung office na part-time job na papasukin natin. So binablog ko to kasi baka meron tayong mga kababayan dito sa Japan na gusto ring mag part-time job. Tamang-tama rin sa inyo to, sigurado. Mga pupunta rito, siguro din yung mga pasensya nyo kasi sobrang dami nung liko-liko sa loob bago tayo makalabas dito. Ayan. Ayan, sa tingin ko, ito na yung building na hinahanap ko. Kaya lang, hanapin ko pa yung entrance para makapasok tayo. Entrance. Dito ba yun? Ayan, nandito na nga yun. Ayan, dito tayo sa Uber. Ayan yung magiging part-time job natin. Nakalagay naman dito Thursday and Friday yung open day nila para dun sa ating part-time job. Close pala sila ng 12:30 to 2 p.m. So, di bale, balik na lang ako ng 2 p.m. Sakto naman na nagugutom na rin ako. Kain muna tayo. Yan, sa basement 1. Hanap tayo ng mga kainan. Meron dito mga curry, soba, karage. Meron din karage. Naman may kanin with karage and fish and pork for only 700 yen. Ayan. Ito naman sa harap niya meron silang naan saka curry. Ayan, hanap lang tayo ng medyo konti lang, light food lang para hindi mabigat sa tiyan. Baka meron pa dito. Ayan. May curry, may fish, meron ding udong, meron ding karage, may soup. Ayan, dito na lang tayo. Mas mura-mura pa rito. Pasok na tayo sa loob. Ayan, ito na lang pala yung order natin. Yung nakita ko pala kanina, ano pala yun, obento, ibig sabihin, mochikairi, take out lang siya, hindi siya pwedeng pang dine-in. May kasama na siyang sashimi, tapos meron na rin miso soup. Yan. Meron pa silang free drinks dito, hojicha. Ayan, ito na yung ating order. Ito yung sa menu. Pero pag nakita mo siya sa personal, mas malaki pala siya. Sulit na to. Merong octopus saka sashimi na maguro ata to. Tapos may salad na merong karage. Then merong miso soup. And syempre merong rice. Sakto tong miso soup. Sakto tong miso soup. May malamig sa labas. Ang laki ng karagi nila.
Wala ko maliliit lang yun. Wasabi sa kasuyo. Tapos na tayong kumain. So, busog tayo. Busog. Feeling ko pang 2 tao yun eh. Pero sayang naman kung hindi natin ubusin. 1:58 PM. Yan. Waiting na ako dito sa harap ng Uber office. $2:05. Tapos na tayo dito sa Uber Eats. Ayun, sobrang bilis lang, no? Wala pang 5 minutes natapos ako dito. Kasi kinonfirm lang talaga na ako yung may-ari ng Uber application na yun. And Uber account na yun. Hiningan lang tayo ng passport, pati na rin ng residence card. Nakatunayan na ikaw yun. Tapos hiningi rin yung ating cellphone number kung saan yun yung ginagamit natin para sa ating account number. Napaka-importante yun kasi kapag nag-Uber Eats delivery ka, kailangan syempre ng contact number. Ayun, all goods na. Pwede na tayo mag-start ng Uber Eats part-time job. Ayan, nagtagkita ulit tayo dito. Ayan, ang tanong, dito ba ako sa Tokyo mag-Uber Eats delivery? Ayan, syempre hindi po. Dito lang ako pumunta sa Tokyo para sa compliance center nila kung saan i-confirm na ikaw yung may-ari ng account na ginawa mo. Ayan, tapos pwede ka na kahit saan ka mag-Uber Eats delivery. So dahil available naman po sa Ashikaga yung Uber Eats, so doon lang tayo magdi-deliver. And pwede rin naman sa mga kalapit na barangay natin katulad ng Ota, Gunma, Oizumi, Tatebayashi, Sano. Ayun, so ganun lang kadali. Kaya sa mga kababayan natin dito sa Japan na gusto rin magkaroon ng part-time job, ayan, isa to sa mga pwede nyong gawin, Uber Eats delivery man. Ayan, dahil malapit lang yung Tokyo Station dito sa Otemachi Station, naisip ko na daanan ko na din kasi first time ko makikita yung mismong Tokyo Station na sobrang basta kakaiba yung station dito sa Tokyo. Yung mismong Tokyo Station yun, hindi ko pa nakikita yun, ngayon ko lang makikita. Tapos ayan, share ko na rin sa inyo para makita nyo rin. Ayan, nabasa ko lang na ito palang Tokyo Station is the capital na kung saan ang mga bumibisita rin sa Japan dito bumababa, lalo na kung galing ka sa mga airport, dito yung babaan nila mismo sa Tokyo Station. Tapos ginawa pala tong Tokyo Station noong 1914, yung sikat na Magnificent Red Brick Facade. Ayan, yun yung makikita natin ngayon. Ngayon ko lang din nalaman yun. Ayan, ganito yung itsura niya sa picture, and ganito naman yung itsura niya sa personal. Ayan, pakita ko sa inyo ngayon, nasa harapan ko na. Ayan, nandito tayo ngayon sa maigilid, pero mas maganda daw ang view nito pag nasa harapan eh. Ayan, tingnan natin. Ayan, makita mo naman, dami rin mga taong dito sumasakay.
Ayan, pakita na natin sa inyo yung loob mismo bago tayo pumunta sa harapan. Ayan, ganito yung itsura niya sa loob. Wow, ganda oh. Parang kala mo simbahan oh. Sa tingin ko, pag lumabas tayo dito, makikita na natin yung pinakaharap niya. Ay, oo nga. Ito na. Yung pinakaharap mismo ng Tokyo Station. Kaya puntahan na rin natin yung pinakaharap pa talaga. Ganda, ang ganda ng Tokyo Station. Ngayon dahil malapit lang din ako dito sa mga sikat na tourist spot dito, yung Imperial Palace. Yan, puntahan na rin natin yun. Medyo malayo-layo rin pala yun. Nasa 1.8 kilometers nakita ko dito. Pero tsatsagayin natin yun para makita natin. So yung Imperial Palace pala, yun yung palasyo kung saan nakatira yung Emperor ng Japan. Kung sa atin naman is Malacanang, kung saan nakatira yung ating presidente. So yun yung pupuntahan natin ngayon, Imperial Palace. First time ko rin itong makikita kaya excited akong puntahan. So 20 minutes pala ang lalakarin natin papunta ron. Pero okay lang yan kasi alam nyo ako, hilig ko talagang maglakad-lakad and mahilig akong pumasyal talaga, sa totoo lang. Kaya naman natutuwa ako lalo na pagkasama ko yung pamilya ko. Kaya lang nagkataon lang na may pasok sila ngayon sa trabaho sa kasay school ng mga bata kaya mag-isa ako ngayon para din sa part-time job na kailangan ko. Isa to sa mga gusto ko rin masakyan no? Tokyo view from the top. Ikot ka lang sa buong Tokyo. Actually, parte na to ng Tokyo Palace ng Imperial Palace. Yan, sobrang laki kasi nitong palasyo na to. Eh, pupuntahan lang natin yung mismong palasyo mismo na nasa gitna ng lahat ng yan. Malaki yan, malaki. Nagtanong ako dun sa mga guard kung pwedeng pumasok or pwedeng makita yung Imperial Palace. Hindi pala pwede yun mangyari. Kahit saan daw pumunta rin sa paligid, hindi daw talaga makikita. Akala ko possible yun. So anyway, ito po pala yung itsura ng Imperial Palace. Pakita ko na lang din sa picture. Sayang, nandito na tayo, hindi ko pa nakita.
Tapos tinanong ko kung meron pang mga lugar dito na malapit na pwedeng puntahan. Meron daw doon, kaya lang sarado na sa gantong oras. Kaya yun, hindi na natin mapupuntahan. Bumalik ako dito sa Tokyo Station kasi bala ko naman pumunta ngayon sa Shinjuku. Meron kasing isang tourist spot doon na gusto ko rin sanang makita. Don't forget to take your card. Ayan, dito na ako sa labas ng Shinjuku Station. Mula rito hanggang dun sa pupuntahan ko 300 meters. So lalakad lang ako ng 5 minutes. Ayan, dito rin makikita yung isa sa pinakamalaking Gucci store. Ayan o, Gucci. Ang daming tao dito oh. Mula dito nakikita ko na yung pupuntahan natin, si Godzilla Head, yung pinakaulo ni Godzilla. Dati nakita ko na to mula rito sa baba hanggang doon sa taas, pero hindi pa ako nakakakit mismo doon sa taas. Yun yung gusto ko sanang subukan ngayon, yung makita ko mismo yung pinakaulo niya sa taas. Makita ko nang malapitan yung ulo niya doon sa taas ng building. Ayun siya oh, Godzilla Head. Ayan, sana pwede pang umakyat ngayong oras na to. Ang oras kasi ay 4:30 PM. Sana pwede pa. Ayan, mali ata ako nang inakyat kanina. Cinema pala yung inakyat ko. So hanapin ko raw yung Gracery Hotel. So mula dun sa lobby, pwedeng umakyat hanggang 8th floor. Dun makikita yung ulo ni Godzilla. Ito pala yung Hotel Gracery. Ito yung likod ng Toho Cinema. Pero meron din naman daw daan sa harapan. Hindi ko lang nakita. Ayan. Information. Ayan. Godzilla Head. No admittance. So, bawal lang pumasok. Wow. Dito pala makikita mo na yung ano, ang laki oh.
Ayun daw. Godzilla head. Okay. Tingnan natin kung makakapasok tayo doon. Kasi nakalagay no admittance. So, ito yung cafe na sinasabi kung saan pwede kang makapunta doon sa Godzilla head. Pero mukhang bawal nga kasi walang mga tao eh. Oh. So, dito na lang. Tingnan na lang natin dito. Ayan. Makikita naman dito oh. Ayan yung pinaka head ng Godzilla. Siguro binawal ng magpapasok na lang. Ayun, hanggang dito lang natin makikita. Ayun o, nakalagay talaga dito na no admittance daw. Ayun, nakalagay naman. Pero at least nakita natin dito, malapitan. Ayun. Bawal na lang pumasok. Kasi sabi, from cafe, pwedeng pumasok. Palabas ng Godzilla head. Pero wala talagang mga tao. Okay lang yan. At least na-try natin. Yan. Di bali dito sa 8th floor kasi cafe saka hotel reception ng Hotel Gracery dito sa Shinjuku. Baba na tayo. Yun lang yung pwede nating makita. Pero okay na yun. Malapitan naman din. So, yun lang siguro. Konting history lang tayo. Nabasa ko lang din na ito palang Godzilla is nakuha sa movie ng Godzilla vs. Mothra na pinalabas noong 1992. Tapos ginawa itong Godzilla head noong 2015. So, yung Godzilla head pala is na kakalaki ng 12 meter tall. Ang laki niya. Ang pinakamalapit na station dito is Seibu Shinjuku or Shinjuku Station mismo. So dito pala yung pasukan dito mismo sa harap ng Toho Cinema. Ayan, pag nakita nyo tong Gigo, ayan, pasok lang kayo dito. Katabi nitong Gindako Eyeball Sakaba nakalagay Shinjuku Toho Building. Ayan, nandito na po pala ako sa bahay. So after kong humanap ng part-time job and mamasyal lang konti sa Tokyo, balik tayo sa pagiging tatay sa bahay. So dahil wala nga po pala akong pasok ngayon, ako muna totoka dito ngayon sa kusina. Luluto ako ng hapunan namin ngayon. Yung garlic, pepper, beef. Yan. First time nating magluluto, no? Yun ang ulamin namin ngayong hapunan. Yan, luto na tayo ng garlic pepper beef. And meron ako ditong beef, syempre. Tapos meron tayong napakaraming garlic. Yung iba dyan pang saute, yung iba pang toppings natin. Kasi i-crispy garlic natin yung ibabaw. Tapos meron akong onion. Yan, half onion. Then syempre meron tayong soy sauce and oyster sauce. Yan. Then salt. Wala nang laman pero lalagyan natin yan. Then pepper. Siyempre. Tapos meron tayong nakalimutan. Butter para sa ating sauce. Pati na rin harina. Ayan. Mushroom natin dyan. Kasama yan sa ating garlic pepper beef. Nalulutuin. Ayan. Simulan na natin.
Ayan yung ating garlic pepper beef. Tikman na natin. Grabe. Ang sarap. Ayan. Siyempre, tatry na rin natin ng may kanin. Try natin sa may kanin. Grabe. Sarap. Napakasarap. Para tayo nga sa Pilipinas muli nito.